siya ni Gobernador General Guerrero na muling mag-ibang bayan. At ang kanyang paglalakbay, narito panoorin niyo. Tumulak siya mula sa Maynila noong ika-3 ng Pebrero, taong 1888. Ang unang hinto niya ay sa Hong Kong. Ang pangalawa ay sa Yokohama. Mahigit siyang 1 buwan dito at natuto siyang magsalita ng wikang Hapones. Gaya ng kanyang ugali sa kanyang mga paglalakbay, minusdan niya at pinag-aralan ang uri ng pamumuhay roon. Hinangaan niya ang magagandang tanawin sa dakong kabukiran. Sinuri rin niya at pinag-aralan ang durang Hapones. Napansin niyang marami palang Pilipinong kasama sa isang banda ng musikong napakinggan niyang tumutugtog nang minsang siya'y namamasyal. Isang dalagang Haponesa na nagngangalang Osei-san ang nakahalingan niya roon. Sa isa niyang tala sa kanyang paglalakbay ay nilarawan niya ang giliw na ipinamala sa kanyang dalaga. Mula sa Hapon, siya'y naglayag na patungong San Francisco at mula naman dito ay nagtuloy siya sa Nueva York. Iniwan niya ang Nueva York noong Mayo 16, 1888, lula ng the City of Rome, patungong Liverpool. Nang dumating siya sa Londres, ay nakisuno siya pangsamantala sa tahanan ng isang Pilipino, si Antonio Maria Regidor. Sinimulan niya ang pagdalaw sa Museo Britannico at ang pagbabasa ng mga aklat tungkol sa Pilipinas. Ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Dr. Antonio de Morda na sinimulan niyang basahin noon pang 1886 ay ginawa niya ng isang paliwanag. Nakita niyang ang mga Sucesos ay isang tapat at walang pagkiling na pag-uulat ng mga pangyayari sa Pilipinas. Kalaki pang isang magandang prologo ni Blumentritt, ang Sucesos ni Morgan na may mga paliwanag ni Rizal ay lumabas sa palimbagan noong 1890. Nilisan ni Rizal ang siyudad ng Londres upang umiwas sa isang bagay na di niya ibig mangyari. Isa sa mga anak na babae ng isang nagngangalang Mr. Beckett, organista sa Katedral ng San Pablo, ang nagkaroon ng pag-ibig sa kanya. Hindi maatim ng kanyang kaloobang patulan at linlangin ang pag-ibig na iyon sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay minamahal pa niya si Leonor. Ngayon inuukuha ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa sa kanya. Ang unang tugon niya ay ang mga polyeto ni Fray Rodriguez laban sa kanyang Noli. Iniligay niya sa katawa-tawang anyo ang naturang pari sa sinulat niyang La Vision de Fray Rodriguez. Ang kanya namang por telepono ay laban kay Fray Salvador Font na nangulo sa lupong nagsiyasat at gumawa ng ulat na naninira sa Noli Me Tangere. Si Vicente Barantes na sumulat ng El Teatro Tagalog at sa akdang ito ay nagsamantalang magsama ng mga tuligsa sa bayang Pilipino ay kanya ring hinambalo sa pamamagitan ng isang matinding tugon. Noong mga huling araw ng tag-init ng taong 1889, si Rizal ay nasa Paris. Bilang paglilibang at pagsasanay, siya ay malimit na makipag-istoke kina Antonio Luna, mga Tavera at kay Nelly Brosted. Itong huli, niligawan ni Rizal nang matiyak niyang si Leonor ay mag-aasawa na. Bukod sa tutol ng ina ni Nelly, dahil sa si Rizal ay walang tiyak na hanap buhay, ibig pa rin ni Nelly na si Rizal ay magprotestante. Ngunit si Rizal ay tumanggi, at upang maiwasan ang ipagiging magusot ng mga bagay-bagay, si Rizal ay nagtungo sa Bruselas, Belgica, sapagkat dooy mura-mura ang pangangasera at ang mga bilihin. Sa simula pa'y inibig na ni Rizal na silang mga Pilipino sa Europa, lalo na sa Madrid, ay magkaisa alang-alang sa pagiging mabisa ng kilusan sa propaganda. Katapwat kadyang sa anumang panukala, ay hindi yata naiiwasan ang pagkakapangkat-pangkat at pagkakahati-hati. Nagkaroon ng mahigpit na labanan sa paghahalala ng kung sino ang kailangang mamuno at mga siwas sa solidaridad. Siya at si Del Pilar ang magkalaban. Nang sa wakas ay siya rin ang nagtagumpay.
Siya ay nag-iwan ng isang sulat ng pasasalamat at nilisan ng syudad.